Ito na. Ipapasyal daw niya ako sa bundok. Liligaw daw niya ako. Dapat maaga tayo. Ito nga, malapit na niya akong iligaw. Malapit na tayo. Pagod na ako. Balik na tayo lamang. Niyaya ko si Mrs. sa kabilang barangay. Dito lang din sa amin sa isla. Maglalakad lang kami at medyo pataas yung lakad pero malapit lang naman siya. Pupunta kami sa barangay ng Tabon. Dito pala yung school namin. Hindi pala school namin. Dito pala kami nag-aaral. Hindi kami may-ari. Tagal na rin kasi akong din nakapunta dito sa Tabon. Lakad kami ng misis ko ng alas 9 na ng umaga. Medyo mainit na rin. Pero nung bata ako, lagi ko nilalakad to. Lalo na pag nadyan na yung puno ng balete, takbuhan na. Everyday namin nilalakad yon hanggang kindergarten, hanggang elementary. Ang hirap nga lang noon kasi nung bata kami, ang isip namin dyan sa bundok ay may nagpapakita ng mga engkanto o mga pre or duwende. Kaya pag pauwi kami at mag-isa lang kami, ako nag-uumpisa na akong tumakbo. Pagbungad pa lang doon sa pataas. Diretso na ako niyan, takbo, walang tigil hanggang makarating ako sa amin. At nandito na pala kami. Dito ako nag-aaral ng elementary. At marami nang pinagbago, may gate na sila. Dati naman may gate din pero hindi ganito kaganda at kulay green pa yung gate noon. Marami na talaga nagbago dito sa school namin. May mga waiting shed na. Dati puro mga puno ng nara pa lang. At sa ilalim ng puno ng nara ay naggagamas kami. At may kota kami noon. Pag hindi ka naggamas, syempre may palo ka kung ilang palo. Dahil wala pang gripo din noon, kami rin ang nag-iigib. At kailangan yung naglilista ay uuto-utuin mo at kakaibiganin mo. Para pag nilista niya, doble. Dahil 10 timba dapat ang maigib namin. Kaya kinakaibigan ko yung naglilista. At inuuto-uto ko para 5 timba lang. Masaya talaga ng pag-aaral noon. Hindi na tulad ngayon na may online. Noon, nag-iisis pa kami ng desk. Pag hindi kuminis yung desk namin or yung table namin, hindi kami makakauwi. At may tagalista rin kami ng ingay. Kung ilang beses kang nailista ng tagalista, ay ganun din ang palo sa'yo. Minsan sa kamay, minsan sa puwet, minsan kinukuti kami. Pero ganun talaga, syempre tayong mga bata, medyo matitigas ang ulo. At ang ganda dito talaga dito sa Tabon, madaming mga puno. Hindi na katulad ng sa Binitagan na dikit-dikit ang bahay at wala na mga puno. Dito pala sa barangay ng Tabon, napansin ko ang ginhawa dito at malamig ang hangin. Dahil nakikita ko na maraming puno at mga damo dito pa rin. Sa amin kasi sa Binitagan, halos wala na mga puno at puro bahay na nakatayo. Dito naman sa Tabon ay hiwa-hiwalay yung bahay. At may mga puno sila na malalaki na tinatambayan nila. Kaya sariwa ang hangin at malamig. Ang sarap din balikan yung pagkabata. Saan noon ay ang problema mo lang ay kung paano ka magdadahilan sa nanay mo para maka-absent ka. Magsasakit-sakitan ka para hindi ka pumasok pag tinatamad ka. Tapos ng bata, nag-aaway, nagbubulihan, pero part lang yun ng pagkabata. Dati noon, ang problema lang natin ay yung paglalaro at paghingi ng pera sa ating magulang. Sarap talaga balikan yung ating pagkabata na naglalaro lang tayo tuwing pag-uwi natin at pagkatapos sa eskwela. Pero ngayon, malalaki na tayo at may mga sarili ng pamilya at may mga anak na tayo na umaasa sa atin. Sarap din ang pagiging matanda. Kasi dito ka na bubuo ng sarili mong pamilya. Natural na sa buhay natin na may pagdadaanan tayo ng mga pagsubok. Sa sama-sama nyo to, lalampasan. Wala namang binigay si God na pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Kaya mo lang yung mga marites sa buhay mo. Basta intindihin mo lang ang pamilya mo. At lagi mong tatandaan, habang buo ang pamilya mo, kayang-kaya mong lampasan ang kahit anumang pagsubok na pagdadaanan mo. At higit sa lahat, huwag kayong makakalimot sa ating Panginoon na lumikha.